Sa huli, inabutan ng 47 taong gulang na wanted dahil umano sa ilang taong panggagasa sa kanyang stepdaughter. After nung po may file namin yung kaso, continuous monitoring naman po tayo dun sa suspect kasi nasa area naman po na makalilang yung tao. Sumbong ng tiyahin ng biktima sa pulisya, laking bulot daw nila nang ipagtapat ng kanyang pamangkin ang ginagawang kahalayan sa kanya so tuwing wala ang kanyang ina simula pa noong 2015. Sa loob ng isang linggo, 3 beses siya ginagalang ng stepfather niya. Nagagalit po siya, ayaw niya pumayag, pero pinipilit pa rin daw po siya nung stepfather niya. Kahit po anong niya, tapos tinatakot pa daw po siya. Malungkot po siya, tapos palagi siya, minsan natutulala siya, tapos lagi po siyang umiiyak. Yung krimen is nangyayari sa bangka, o minsan sa bahay, minsan sa mga kakahuyan kung saan niya pinapupunta itong bata. Nagsumbong sa nanay pero hindi pinakinggan ng nanay. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, may nadiskubre pa silang ginagawa ng suspect sa anak ng kanyang kinakasama. For 9 years, siyang nilapastangan itong stepfather na ito. Na ngayong this coming June ay nakatak ng mga anak itong biktima natin. So nakakalungkot dahil una-una minor pa itong batang ito. Ang nakakadismaya pa lalo nang malaman natin na yung bunsong kapatid niya ay ginagahasa ng stepfather niya. Sinusubukan pa namin kunin ng payag ang suspect na nakakulong ngayon sa BJMP sa Gumaca, Quezon habang hawak ng DSWD ang 17 taong gulang na biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Isinilbi na po ng mga otoridad ang warrant of arrest na inisyu ng Davao Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ayon sa direktor ng NBI Region 11, wala si Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City pero naiabot ng pulisya ang warrant sa administrator doon. Wala rin daw ang religious leader sa prayer mountain ito sa Barangay Tamayong at sa kanyang resort sa Samal Island nang puntahan kanina. Hiwalay namang isinilbi ang warrant of arrest sa iba pang akusado. Sa ngayon, 3 sa kanila ang dinala sa kustodiya ng NBI pero nagpiyansa na ng halagang tig 80,000 piso. Ang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse noong 2011. Bukod sa child abuse, haharap din sa kasong sexual abuse ang religious leader. Pinaghanap pa hanggang ngayon ang 2 pang akusado. Mabababa ang trust at performance ratings ng Presidente at Vice Presidente batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia nitong Marso. 55% ang sabing aprobado sa kanila ang pagharap ni Pangulong Marcos sa kanyang mga tukulin